Pero nung nag-voice message si Joanna kagabi, ang sabi mo sa akin, ay Raul, yung kaibigan ko ayaw magbigay ng invitation letter. Ang gusto niya ay tutulungan lang siya na kumuha ng hotel doon at tutulungan lang siya sa doon pag ando na. Sabi ko, sa Siyempre alam niyo po kung nasaan po tayo mga amigo, alam na alam niyo po yan. So welcome back to our YouTube channel mga amigo. Ito po si Kuya Raul at medyo sabi ko nga ngayong araw ay dapat tayong tahimik. Hindi pwede tayong maingay dahil nasa maya tayo, nasa mall. Bawal sumigaw, pero pwede namang magsalita. So tahimik lang po tayo habang naghahanap-hanap ng items na pwedeng bilhin mga amigo. So alam niyo po ba, ayan, lotus, magandang lotus eh. Pero in ko ang in ngayon eh. So ngayong araw po ay nakikita niyo po ba ang nakikita ko? Ayan po si Joanna mga amigo. Ayan. So, nandito po tayo sa may immigration. Ako nag-iikot-ikot muna. At mamaya ako po pupuntahan sila Joanna. Kasi sa biglaan lang po yung namin ngayon. Dapat bukas pa kayo magre-renew. Kaso chinek namin, ma-expire na pala yung visa nila na Joanna at Westy. Si Westy hindi sumama kasi may pasok po. So, dahil mahinahan po tayo ngayong araw, ang katanungan, marami po nag-message sa atin kung i-renew po natin ang ating ang visa ni Joanna. Ang sabi ng iba, wag daw i-renew. Wag naman po i-renew yung visa ni Joanna at hayaan sila ay umuwi. Yun po yung sinasabi sa atin. Opo. So, ayan. Kamahal pa lang haircut dito. 200. Oh. Diba? Naghahanap ako ng ano eh, 50 pesos. 50 pesos. Meron pa bang ganun? Ayun po mga amigo. Marami kasi nagsasabi sa akin na sabi ko inyo para umuwi mga yan. Lalo si Joanna kasi dapat umuwi si Joanna. So, ayan, i-explain ko po sa inyo mga amigo. Ang nangyayari. Ano yung massage dito? 20 minutes, 100. Ang galing, 20 minutes, 100. 30 minutes, head and back. 40 minutes, half and body. May mga ganyan. Hindi pa. Ay, naantay lang po. Opo. So ayan, inaantay ko na sila kaya baby mo po ako at napapagod. Nagtingin ako ng ng gamit ng solar. So nakita ko mas maganda bumili sa Shopee. Kasi maglalagay ako ng mga solar. Maglalagay ako ng mga solar na ilaw doon. So ngayon kasi iniisip ko yung mga bata about doon sa Gabon kasi syempre kailangan talaga ni Joanna na umina. So ang gusto niya ay doon daw po siya mag-stay magpunta sa ibang bansa sa France. Syempre hindi naman po pwede na lahat ang gusto niya ay masunod. So ayun, sabi, ang pinakamagandang gawin ko raw, huwag ko i-renew yung visa at paulit sila. Hindi po pwede mga amigo. Gusto kong explain sa inyo na yung visa ni Joanna, pagka po na over dito, magpe-penalty po at everyday po malaki po ibabayad. Magiging PNP po sila dito. Ganun po. So,
kahit pa dati kina Chamame, never na-expire yung kanilang visa, kaya maganda po yung kanilang record. So, ganoon din po kila Joanna. So, kasi madali na mag-comment na ganyan, na huwag i-renew, pero ang katotohanan ay hindi mo naman po pwede pabayaan yung mga to. So, syempre, ang lahat ng ako may responsibilidad sa kanila dito, kaya ayoko na ma-expire yung kanilang visado. So, kahit na hindi niya gusto na bumalik sa Gabon, kailangan pa rin natin i-renew. So, ang maganda lang isa, convincing siya na bumalik siya doon. Ganun po mga amigo. Ngunit, alam niyo po ba ang nangyari? So, kinausap ko siya siya ng masinsinan. Ang sabi ko sa kanya ay, sabi ko sa kanya, Joanna, mas maganda ka po na baka pag ano ka na, alagaan mo na yung mga anak mo doon, sabi ko sa kanya. Pero buo na ang desisyon niya, hindi po siya uuwi kung sa Gabon po talaga siya, yun ang sabi niya. So, yun nga, dati usapan na ano nangyari sa mga anak na huwag niya ako sisisihin at alam na alam niyo yun. So dito sa Pilipinas, syempre, nag-iisip ko yung paraan kung ano ang makakabuti para sa kanya na gagawin. Kaso nga lang, hindi siya pwede mag-work dito. Ang pinakamagandang gawin niya ay umuwi nga, yun lang naman ang naayaan namin. So, kay Lenlen, syempre, mas gusto niya na umuwi na rin. At sa mga family ko, gusto umuwi na rin. At iwanan lang si Wesley dito para at least makapag-aral. Yun po mga amigo. Kaya titingnan ko kung ano yung pinipilit niya kasi ako na gusto niya punta ng France. Napaka-imposible yung ginagawa. Gusto niya ako daw ang mag-guarantor sa kanya para makapunta doon. Sabi ko, papayag ako na pumunta ka ng France kung yung kaibigan mo ang mag-guarantor sa'yo. Kung yung kaibigan mo sa France ang magbibigay sa'yo ng invitation letter at wala akong kinalaman. So, yun yung usapan namin yan. Yun ang usapan namin ni Joanna. Basta hindi ako mag-guarantor sa kanya, ang gawin lang niya ay yung kaibigan niya manghingi ng invitation letter. Ngunit subalit datapot mga amigo ay nung kausap ko na siya, yung mismong kaibigan niya, pinakita niya sa akin yung babae, actually. At yung babae, blondie pa naman. Blondie yung babae at saka ganyan na syempre. Tapos sabi niya, ito rin tutulong sa kanya. Okay naman, mukha namang okay. Pero syempre, siya dapat na magbigay ng invitation letter at hindi ako mag-guarantor, hindi ako magbibigay ng bank account. Hindi ko isasama si Joanna sa bank account na kagaya na ginawa ko dati kaya Chamame. Meron ako dati kasi isang bank account na sinama ko si Chamame para makakuha ng visa na ako nag-guarantor. So kaya nakalabas siya ng Pilipinas. Natakbo siya ng Korea. So this time sabi ko ayoko na kasi pa nagkaroon ka ng problema din sa may France, ako ang malilimutan. Ako ang mananagot. So, kung gusto mo talaga, kausapin mo kaibigan mo doon at sa kanya humingi ng invitation letter. At kapag itong kaibigan mo ay nakabigay siya ng invitation letter, isend sa akin. At yun, pwede ka ng kukuha na ng visa, sabi ko sa kanya. Invitation letter lang. Pero nung nag-voice message si Joanna kagabi, ang sabi mo sa akin, ay Raul, yung kaibigan ko ayaw magbigay ng invitation letter. Ang gusto niya ay tutulungan lang siya na kumuha ng hotel doon at tutulungan lang siya sa doon pag ando na. Sabi ko sa kanya, Joanna, wala akong magagawa kung dyan. So, yun lang ang hinihiling ko sa iyo, kailangan ng invitation letter para sa kanya para makakuha tayo ng visa. Kung makakakuha. At hindi pa sure yun. Kasi ako na ang magpo-provide ng ticket. Sabi ko, ticket, visa, lahat-lahat. Ako magpo-provide, pero dapat ikaw ay
ikaw dapat ang pumirma, yung kaibigan dapat ang pumirma doon at magkaroon ng invitation sa invitation letter. Tapos sabi niya komplikado daw. Sabi ng kaibigan niya, komplikado daw at hindi raw pwede. So sabi ko, saka ko ang dapat hindi ako magbibigay ako sa hindi ko iaan yung pangalan ko para lang supportahan ka dun sa kailangan na bank account kasi bank account kailangan ilagay ko rin yung pangalan niya, gano'n, yung Joanna. Ako mag-joint account kami para ibig sabihin meron siyang account talaga na pera. So yun, basta nag-usap kami Joanna, sabi ko Joanna, basta kuhanan mo kami, kuhanan mo ng invitation letter and then kataprocess natin mo kung ma-approve ka or hindi. Kasi binibigay ko na nga yung ko sa kanya kung gusto niya napunta ng France, o sige, walang problema. Pero dapat ibigay niyo yung requirements. Hindi ako magpo-provide ng requirements. Ako nagagastos pumunta ng France, di ba? Yun po. So ayan, inaantay ko si Joanna at saka si Kuya Belgium. Wala pa. Plano ko magpaano sa bulog dito. May mga bulog kasi dito na nagmamasahe. Ayan po. So, ano yung ginagawa nila dito? May mga ayan. So, yun po mga amigo. Basta, kung tatanungin niyo ako na si Joanna, kaya hindi ko bibigyan na, hindi ko siya i-join account para lang magkaroon siya ng bisado. Oo, kung gusto niya ng visa, mga amigo from France, yung kaibigan niya tutulong sa kanya ang gamitin. Siya ang magpo-provide ng lahat except ng ticket. Ako sa ticket, ako mag-provide ng visa, pero lahat ng documents dapat sa kaibigan niya. Ayoko po mga amigo. Dahil kailangan protektahan yung aking sarili. Hindi lahat ay, di ba? Siyempre, alam ni Joanna. So, dapat na malaman niya yung mga ganun bagay. So ayan po mga amigo, kasi na ba sila Joanna? Kaya natin kung tapos na sila. Sinama ko si sila Len din. Pero dati ko tapos na. Ay si Jochen. Hindi pa rin siya tapos. Ayun pa rin siya. Hindi pa rin siya tapos. Si Lenden. Tapos na ba? Tapos na kayo? Ha? So yun po mga amigo, inaantay ko lang po sila Joanna. Balik ako dito sa pinauupo ko at ako'y napapagod. Nakakapagod. Ang iniisip ko na lang kung talagang ayaw ni Joanna na umuwi sa Gabon, ito po mga amigo, ay kailangan na gumawa kami ng way para maging busy siya dito sa Pilipinas. So, may nag-suggest na hanap siya ng working permit, ganyan, working visa. So, aalamin ko yung mga ganyan mga amigo para siya ay makapagtrabaho or mag-open ng business, ganyan po. Kasi kahit anong gawin ko kay Joanna na pilitin na umuwi, talagang hindi niya hindi niya gustong umuwi. Sa akin naman, kita nyo, kagaya yan, almost one week nang hindi kami halos nagkikita. So, mas maganda yung maging kapakipakinabang yung buhay niya dito sa Pilipinas. So, hanap ng ibang idea, dapat gawin para kay Joanna. Kung talagang hindi ko siya mapilit na umuwi. Ayoko naman na, siyempre, alam mo, haharasin mo or pupwersahin mo na umuwi, di ba? Yung mga ganoon. Ang hirap. Hindi ganoon sa akin, sa totoo lang, gusto ko yung magiging happy siya sa kanyang buhay o magiging komportable siya. Mag-i-stay siya ng matagal dito sa atin, dito sa Pilipinas, dapat meron talaga siyang gagawin. Nakapakipakinabang at hindi yung nasa bahay lang siya, di ba? So yun po mga amigo, bilhin nila ako suggestion kung ano ang mainam na gawin, kung pwede bang kumuha siya ng working visa or gano'n, diba? Depende po yan. Check po natin mga amigo. Mali natin, pwede pala siya sa construction or pwede pa siya magtayo ng negosyo, diba? Ganun po mga amigo. So, thank you so much po mga amigo at antayin lang natin si Kuya Belgium. Pag di na ako nakabalik, ibig sabihin, nakauwi na kami.
So, thank you so much po mga bibit. God bless po.